Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus, ipinahayag ang kanyang dakilang awat pag-ibig para sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, mapagpakumbaba nating aminin at talikuran ang ating mga nagawang kasalanan. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, ay ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon,
Nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inalis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sino mang matuka nito ay mamamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Iyong dinggit ulinigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya'y pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayon paman, palibhasay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat
na si Hesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Happy Fiesta po sa inyo. Maligayang kapistahan po sa ating lahat. Pakigising nga po ang katabi, gumising ka na, magsimba na, makinig ka na. Mga kapatid, ngayon pong araw po na ito ay katangi-tangi dahil po pinagdiriwang po hindi lang po ng Quiapo, hindi lang po ng Maynila, kundi ng buong Pilipinas ang dakilang kapistahang ito ng ating Poong Jesus Nazareno. At ngayon din po mga kapatid, ang tema po natin, ano nga po ang tema natin ngayong taon na ito? Mas mabuti ang pagsunod kaysa sa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ngayon mga kapatid, atin pong pag-usapan, ang isang deboto ba ay masunurin o hindi? Kung masunurin ang deboto, unang-una, hindi matigas ang kanyang ulo dahil walang debotong matigas ang ulo. Ang taong matigas ang ulo, hindi marunong sumunod dahil ang sinusundan lang niya ay ang kanyang sarili at hindi pinakikinggan ang kalooban ng Diyos.
At ngayong kapistahang ito, at sa tema din natin ngayong taong ito, tinuturuan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban natin ang masusunod, hindi ang kalooban ng mga namumuno, hindi ang kalooban ng mga makapangyarihan, kundi ang kalooban lamang ng tanging makapangyarihan. Ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga di ba, sa unang pagbasa pa lamang, nakita po natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Ayaw nilang sumunod. Ayan, nagkamatay sila habang tinutuklaw ng ahas. Pero ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ni Yahweh, ang sino mang tumingin sa ahas sa tanso ay hindi kailanman mamamatay, kundi magkakaroon ng kagalingan. Kasi mga kapatid, ang isang taong matigas ang ulo at ayaw sumunod, ayaw niyang makinig. Ang daming mga tao, ang daming mga mananampalataya, ayaw makinig, ayaw sumunod. Sinabi ng bawal pumasok, doon papasok. Bawal magparking, doon magpapark. Bawal tumawid, nakamamatay, tatawid pa rin. Kaya mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon na buksan natin ang ating mga tainga upang tayo ay makapakinig. At tanging tinig lamang ng Diyos, utos lamang ng Diyos ang ating pakikinggan. Pakikinig upang hindi maging matigas ang ating mga ulo. Mga kapatid, sa pagkakataong din pong ito, kung tayo po marunong sumunod, tinuturuan din po tayo ng Diyos na maging mababang loob, walang debotong mayabang. Dahil kung meron pong debotong mayabang, hindi niya nilalarawan ang muka ng ating Panginoong Jesus. Tignan niyo po ang muka ng Jesus Nazareno. Mukhang nahihirapan. Katulad po natin, pasan-pasan ang krus, pasan-pasan ang problema ng buhay, mababang mababa. Kaya mga kapatid, ang tinuturo din po sa atin ngayong araw na kapistahang ito, maging mababa ang ating loob. At sa pagiging mababang loob, ang pinapakita ng deboto, hindi ang kanyang panata, kundi ang kanyang pananampalataya. Dahil ang isang nananampalataya na may tunay na panata, panigurado, mababa ang loob dahil ang pinapakita niya ay ang Diyos na lubhang dakila. Ito po mga kapatid, ang kababaang loob ng Diyos. Kaya minarapat niyang magkatawang tao, minarapat niyang abutin tayo, minarapat niyang ipaunawa ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, maging katulad natin, nabuhay katulad natin. Iniligtas ang daigdig sa pag-ibig niyang walang maliw. Iyan, mga kapatid, ang kababaang loob ng Diyos na dapat na sumasalamin sa atin bilang mga deboto. At sa huli, mga kapatid, kung tayo hindi matigas ang ulo, kung tayo mababa ang ating loob bilang deboto, alam niyo po, ang tinuturo po sa atin at lagom ng lahat ng ito, ang tunay na deboto palaging nagpapakatotoo. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakatotoo ka. Kasi po mga kapatid, alam po ninyo, napakahirap pong mabuhay sa kasinungalingan. Kahit man din po ako, akala ko ang pagsisinungaling, pwede kang tumakas, pwede kang makalusot, pero hindi mo nalalaman ang pagsisinungaling pala'y lalong makapagbabaon sa iyo upang ikay masira. Kung talagang ikay tunay na deboto, nagpapakatotoo tayo dahil sa Jesus, kailanman hindi nagsinungaling sa atin. Laging totoo ang kanyang pag-ibig, laging totoo ang kanyang pananampalataya, laging totoo ang kanyang pangako, pangakong kaligtasan para sa ating lahat. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng Banal na Eucharistia at pasasalamat natin sa Poong Jesus Nazareno, nawa tayong lahat matuto na maging mababang loob, matutong maging totoo
matutong masumunod sa kalooban ng poon nating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Heso Kristong, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo'y tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo sa pagkaparangaral sa atin sa kanyang banal na pangalan at maluwalhating krus. Ding ginawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal alang-alang sa pagmamahal niya sa kanyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin nating tutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Mawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mawaing Ama, dinggin mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao, nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan, kasama ang mga taong nagpapadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayanang tinamo sa iyo ni Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo ay makabahagi
sa kapangyarihan ng kanyang krus at muling pagkabuhay, upang sila'y maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapwang ang kamatayan. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Mysterium Fidei. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong iglesia na laganap sa daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlan, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman labiring Maria na ina ng Diyos at nagkabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Bilang isang bayang buklod ng pag-ibig, sama-sama nating awitin, panalangin itinuro sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Ama sa amin, ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na maging ang mga tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang pagtutulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalutian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Viva poong Jesus Nazareno! Palakpakan natin ang Panginoon.